Hello, what's up mga idol? So sa video natin ngayon, mag-optimize tayo ng Infinix Smart 8. Kumbaga, i-upgrade pa natin yung performance niya. Okay, ay simulan natin. Dito na tayo sa settings. Hindi, mamaya na yan. Yung mga additional app pa pala. Punta tayo sa Play Store. I-download natin tong Swap No Root. Yan. Install nyo na lang din yan. Ako kasi nabili, yung iba hindi naniniwala na nag-improve ang performance nito. Pero ako kasi naniniwala ko. Alam nyo kung bakit? Kasi inabil ko yung premium version niya. I-avail nyo rin yung mga premium version. Wag lang kayo sa mga libre. Yan. Naka-premium version ako, tapos i-upgrade ko lang siya sa 8 gig yan. Dagdagan ko yung ano niya, dagdag na. Yan, antayin ko yung pagka-swap niya ng, kumbaga yung storage mo, gagawin niyang RAM. So, meron tayong 3 gig RAM plus virtual RAM, yung Fusion RAM na 3 gig, so 6 gig na siya. Tapos dagdagan pa natin ng 8 gig na swap file. So, nagto-total na siya ng 6, 8, 14. Basta premium version lang. Yung iba kasi hindi talaga naniwala. Paano hindi nyo binili yung premium version? Bilhin nyo yung premium version. Paano siya bibilhin? Nandito lang din yan. Ako kasi nabili ko na yan eh. Okay. Okay na. After nyan, mag-download ulit kayo. Mag-download naman kayo ng Set Edit. Set Edit. Ayun na naman. Nasabihin nyo naman, di naman ito gumagana. Gagana to kapag premium version yung ginamit nyo. Kasi yung nasa Set Edit kasi is old version siya. Tapos bilhin nyo yung latest version. Meron pa yan dito, latest version eh. Nabili ko na rin yung latest version, nandito lang yan. Ito yung feature pack. Yan, mas ramdam nyo improvement. Yan, di ba? Yan, okay. Na agad natin. Open nga natin Set Edit. Kung automatic na setup na siya. Continue. Okay. Okay, napansin nyo? Mas maganda ang improvement ng speed niya. Bukod sa meron siyang 90 refresh rate, mas maganda rin yung pag-swipes niya. Okay. Kita yung kulay ng buhok ko Next naman sa camera. At kung hindi nyo gusto yung camera ng Infinix Smart 8, itong gamitin niyo, walang edit ito. Si Open Camera. Download agad. Ang maganda sa kamerang to, wala siyang edit na beautification, pero stable siya. Hindi siya maalog. Hindi siya maalog na cam. Subukan natin. Di ba? Nabawasan yung yung pagiging delay ng camera. Next naman ay sa settings naman tayo. Tapos na tayo sa pagda-download. Hindi, meron pa akong nakalimutang isa. So, ito naman si Super Touch. Okay, ito gagana tong app na to kung ipi-play mo yung ads nila. Pero ako kasi gumagana siya kahit di ko na-play yung ads eh. Mas nag-i-speed talaga yung yung sampling rate. Sa sensitivity lang to ng pag-touch. Calculating. Okay. Double check. Yan. Hinaan natin. Gagana siya kapag na-play mo yung ads. Ano ba ang paggana nito? Mas bibilis yung sensitivity ng screen mo. Yan, agad siya, nagpa-function agad siya. Yan nagpa-function agad siya. Iba yung 930 refresh rate sa touch sampling rate. Yung touch, sa touch yun. Dun gumagana yung Super Touch. Yung refresh rate naman, yung parang animation siya ng phone. Okay, may nakalimutan pa ako isang app. So, final na to. Final na download na apps na to Pero bukod pa yung sa settings natin sa cellphone. So, punta tayo sa Play Store. Click lang natin ay yung katawagin ay Hibernator.
Hibernator. Yan, siya si Hibernator. Install lang natin yan. Ito na yung pinalit ko kay Greenify. Kasi ito kasi pwede mong ma-force yung background apps niya, yung system app niya, pwede mong ma-force siya. Yung sa Greenify kasi kailangan mo pang bilhin yung isang app niya para magamit mo yung ganung features. Ito kasi yung mismong system application niya, pwede mo ring ma-force stop. Ang purpose na ito is i-activate lang natin siya. Yan, pwede, pag hindi mo pa nabili yung premium version niya, ito lang ma-activate mo, itong user app, yung mga na-download mo. Pero yung system app, i-click mo lang yan, ma-activate mo na yung nasa system application. Yan, tapos click natin itong exception list, click na natin itong plus. Ano ba ng purpose na ito? Yung mga app na ayaw nating ma-force stop. Kasi itong phone na to ay pwede siya mag-automatic force stop lahat ng apps kapag naka-black screen na siya. Okay, so click lang itong dalawa, yung ayaw ko mag-force stop ng kusa. Tapos soft file no-root saka super touch. Okay. Okay, tas okay ko na siya. Para ma-activate yung, click natin itong tatlong tuldok, then settings, punta tayo dito sa nawala dito, saan ba yun? Restore show notification. Yun lang, wala siyang ganun settings dito na kapag nag-blacklist yung screen is kusang magpo-force stop yung phone. So ang mangyari nito, show closing failure. So ang mangyari talaga nito, ikaw mismo magkukusa mag-force stop. Paano mag-force stop? I-click lang natin to. Yan. Magpo-force stop na lahat yan. Lahat ng apps. Na-uninstall ko pa. Hibernator. Allow. Wala pa rin ba? Okay. So, click natin to. Ito. Yan, ito. Parang Z. Nakita mo Z. Click ko lang yan. Yun, magpo-force stop na. Diba? Nagpo-force stop na lahat ng apps. Pati system app nag-force stop din. Ba't kailangan ma-force stop lahat ng apps? Example, kung mag-online gaming ka, kailangan ma-force stop mo muna lahat ng apps mo para yung RAM mo ay solong-solo ng Mobile Legend. Iyan Maganda to sa mga messenger, yung mga hindi nagsisend ng may load ka naman, tapos nag-chat ka, hindi nagsisend. Gamitan mo na ito, ipasok mo dito sa Hibernator na to. Matik yan. Mawala ang issue sa messenger. Dami Kasi kasali yung system apps. Sinali ko. Galing Akala nyo sirang screen, hindi. Nagpo-force stop yan. Yan. Antay lang natin matapos. Tapos na. Okay. Animation siya ng phone. Okay. Dito naman tayo sa settings. Tapos na tayo sa map na download. Pumunta tayo sa accessibility. Dito naman tayo sa Google. Click natin yung Google. After natin maklik yan, click natin itong tatlong guhit na nasa taas. Click natin yung usage diagnostic. Then i-off natin to. Bakit i-off natin yan? Sa totoo lang, malaking tulong tong usage diagnosis nito para sa pag-save ng ating Google account. Pero, makonsume to sa battery and data. Kung gusto nyo makatipid kayo sa battery sa mobile data, internet, i-activate nyo to. Ang purpose lang naman itong settings na to is kung ano yung nagiging sakit ng phone mo, pinapadala mismo sa developer nila para alam nila kung ano yung security patch na ipapadala sa iyo para maayos yung phone mo. Halimbawa, may problema ka sa sa battery, i-improve nila yan. Tapos magpapadala yan ng security patch para maayos. Pero ako kasi hindi ko na kailangan yan Yan. Kaya inop ko na lang yan para mabawasan yung pagkaubos ng battery. Next naman ay special function. Click natin yung special function na yan. Tapos click natin yung memory fusion. Kung di nyo pa na-activate yung trigger, i-activate nyo na yan. So ako na-activate ko na. Accessibility tayo pumunta. Accessibility. Ay nga pala yung ring. Click natin yung ring. Yan. Maganda to sa ring yung dito. Parang iPhone. I-activate nyo lang lahat yan. Sa accessibility naman tayo para naman ito sa battery. Extra dim. Activate nyo yung extra dim.
Yung dim, extra dim, activate nyo lang yan. Yan, di ba? Nabawasan yung liwanag niya. Extra dim. Yan. Para sa battery. Then, team icon. Pag click mo yan, labas tayo. Oh, nagbago, di ba? Nagbago yung icon. Pero hindi lahat. Yun lang naman, trip ko lang naman. Para magmukha siyang parang pang gaming. So, labas tayo dyan. Labas tayo dito. Pumunta tayo sa mismong app management. Ay, hindi pa pala. Pumunta tayo sa marathon. Isa pa yan. Yung power boost. Yung power boost, i-enable natin yan. Yan. Para sa battery din yan. Tumagal yung battery natin. Okay. Diba? Naging black na siya. Kasi gamit natin yung niya, battery saving niya. So, mabawasan din performance kapag inactivate yung battery saving. So, hindi naman totally ganon. So, ito na yung susunod natin gagawin, yung app management. Ito talaga yung pag-set up ng, ng phone. App management. Click natin yan. Okay, dito na tayo mag-focus. App management. Hanapin natin yung app list. Click natin itong tatlong guhit na nasa taas. Show system. Yan, dito na magsimula. Yan. Sa totoo, dito mo rin makikita yung mga adware. Sa mga katrabaho ko sa trabaho, yung mga dati kong katrabaho, mga housekeeping, tataka sila bakit tuwing gumagamit sila ng phone, may lumalabas na ads. So, dinouble check ko lahat ng apps nila, okay naman. So, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa app list. Nakita ko dito yung apps na adware. Wala siyang icon pero pangalan lang. Yan, ano ko siya? Force stop, clear storage, saka in-uninstall. Yun lang yung paraan para matanggal ang adware. Nakukuha yan sa Chrome eh. Uli kaya sa pag-download ng app sa ibang site na may kasamang adware. Kahit na-delete mo na yung app na may kasamang adware, naiwan yung adware. Yun ang kaso doon. So, kailangan mo dito mo siya makikita. Ayan. Pero yun ang focus natin yan. Ang focus natin yun i-optimize natin itong lahat ng features na to. Yan magmula dyan Yan, mula A to letter C, letter D, daming letter C. Hanggang sa letter C, contact. Okay. Optimize natin yan. So, magbigyan ako ng sample. Okay. Bigyan ko ng sample. So, click natin itong nasa taas, itong unang apps. Then, hanapin natin yung mobile data and Wi-Fi. So, wala tayong ayusin dito. Click natin yung battery. Dito may ayusin tayo dito. Unrestricted, optimize restricted. I-click natin sa restricted. Yan, tapos back. Yan. Lahat ng apps ganun gagawin mo. Pero mamimili pa ako ng isang apps na hindi siya galing sa system. Galing siya sa download. So, click natin to. Itong set edit. I-click natin yung mobile Wi-Fi. So, ito todo ko siya. Kung gusto mo makatipid sa data ang isang apps, i-off mo to lahat. Pero kung gusto mong i-boost pa yung performance ng apps na to, i-on mo. Ako, i-boost ko yung performance ng set edit kasi set edit itong click ko eh. Then, sa battery naman, click natin yan, i-unrestrict ko. Di ba kanina, in-unrestrict natin yung isang app, ngayon, i-unrestrict ko. Ni-restrict natin yung kanina para makatipid sa battery. Ako, tinodo ko para ma-boost niya pa yung performance. Yan. So, hindi lahat ng apps dito is para-pares kayo ng gagawin. Example, ito pa. Itong AI Gallery, click ko lang yan. Click ko yung Wi-Fi. I-off ko to. Yan. Kasi hindi kailangan ng internet ng AI Gallery. I-off natin yan. Para tipid sa internet. Then back, hanapin natin yung battery. Ito. Yan. I-restrict natin siya. Kasi hindi kailangan ng maki-battery ang AI Gallery. Okay. Okay, gets nyo na. Pero pagdating sa mobile game, hanapin natin yung Mobile Legend. Mobile Legend. Ito, Mobile Legend. Pagdating sa Mobile Legend, ito todo niya lahat. Click natin yung mobile Wi-Fi. Todo natin yan. Tapos yung battery is unrestrict natin yan. Ganoon lang. Napansin ko sa setting na to ni Infinix Smart 8, pagdating dito sa app settings na to, is katulad niya yung Realme 3 Pro ko dati. Yan. Realme 3 Pro. Yan, katulad niya.
Katulad niya kasi nai-edit mo siya nai-edit ng todo. Hindi gaya nung yung sa itong pang-vlog ko ngayon. Itong mismong gamit kong pang-vlog na Cherry Mobile. Cherry Mobile yung pang-vlog ko. Cherry Mobile Aqua S10 Pro 5G. Okay. Bale, kakat ko muna tong video na to kasi lahat ng to ay i-optimize ko. Pagkatapos niyan, continuous tayo sa video. Nice. Wait for it. Here it comes. Almost there. Okay, continuous na tayo sa ating pag-tutorial kung paano mag-optimize ng Infinix Smart 8. Tapos na tayo dun sa app info. Pumunta naman tayo sa developers option. Okay, nagbablad yung camera ko. Click natin tong my phone. Then hanapin natin yung built-in number. Ito. Click natin yan ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nakapasok tayo. Test back tayo, back. Then, punta sa pinakababa. Click natin yung system. Yan, system. Then, sa pinakababa, nandun yung developers option. Ito naman, graphics driver. Pwede nyo siyang i-on. Yan, yung mga dinownload kong apps, pwede mo siyang i-boost ang graphics nila. Yan. Pwede nyo siyang i-boost. Paano pag-boost? Click mo lang to. Example, yung TikTok. System graphic driver. Yan. I-boost mo lang yan. Ito rin. Spotify, Share It, Google Photos, Camera. Yan. Okay. Wi-Fi throttling. Okay yan. I-on mo lang yan. Mobile data always active. I-on mo lang din yan. Tethering hardware acceleration. I-on mo yan. Disable absolute volume. Nga pala, may issue pala sa sa pinopromote dito ni Infinix Smart 8 na 200% volume. Kapag pag binolume mo siya ng todo, ang pangit ng tunog. Pahabol pa pala, no? Meron pang isang setting tayo na gagawin. Pumunta tayo sa settings. Hanapin natin yung digital well-being. Yan. Sa lahat ng phone, meron na ito. Mula Android 9 pataas. Click natin yung digital well-being. Gamitin nyo pa rin itong features na to kasi kapag napansin ng mga Android na hindi ito ginagamit, baka tanggalin to. And so, click natin itong focus mode. Tapos, mag-select tayo dito ng app na gusto natin hindi gamitan ng RAM. Then, pagkatapos natin ma-check, click natin yung turn on now. Okay. Okay, pag nasunod nyo lang yung ginawa kong technique about sa optimize ng Infinix Smart 8, madagdagan yung performance ng cellphone ninyo. This Mark, see you on my next video. Peace out. Bye-bye.